Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong lumabas na video sa social media na kung saan ay nagpapahayag si Representative Keith Barciaga ng kanyang mga saloobin patungkol dito sa mga nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. So meron akong maliit o maiksing video niya, yung in-upload niya na nais kong mapanood ninyo at para magkaroon na rin kayo ng ideya kung ano ba itong mga sinasabi. So, panoorin po rin. Our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right. So, ayan po mga amo, napanood nyo. At, dito sa video na to, pangilan-ngilan lamang yung kumbaga naintindihan natin. At una, ito nga po ay yung kanyang pangamba na siya ay tinatrabaho na rin dahil alam naman po nating lahat na masugid po siyang taga-kontra ng mga korap sa Kongreso at patunay po nito yung mga ina-upload niyang video na kung saan ay nilalapitan niya si Representative Sandro Marcos para kausapin at ano-ano pa kumakanta sa loob ng sesyon at nagmiyaw-miyaw kaya tinawag yata siyang congressman na miyaw-miyaw. So, dito sa in-upload niyang video ay ipinahayag po niya yung kanyang mga pangamba. Isa na nga po dito ay mukhang tinatrabaho na po siya ng dahil alam naman natin siya ay naglalahat ng mga katiwalian diyan sa Kongreso at hayagan din po niyang kinukontra si dating Speaker Martin Romualdez at eventually nga nagwagi siya dahil nakababa nga si Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Pero ngayon, iba naman po ang kanyang inilalahad sa atin. At ito nga po ay yung napipinto daw niya o napipintong pag-aalis sa kanya o pagdidemanda, pagpapakulong. At worse, alam niyo na, yung parang gusto siyang ipatsugi dahil masyado na siyang maingay sa Kamara. So, kesyo kakasuhan daw siya ng sipisyo at ano-ano pa. So, alam naman natin na ngayon ang kanyang sinasabi ay makulong. Ika nga si Representative Salduco at si Speaker Romualdez at syempre gusto na rin niyang ika nga abutin yung pinakamataas at yun
ay si Pangulong Bongbong Marcos dahil inilalahad niya na kung ginagawa ito ng pinsan niya, Pangulong Bongbong Marcos, imposibleng hindi niya ito alam. At well, sa kanyang sariling pahayag na imposibleng hindi siya nakikinig. So, meron din na parte sa kanyang mga pahayag na para bang nag-encourage siya na maglunsad tayo ng ika nga malawakang people power para mababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, gaya din po na nangyari sa kanyang ama. So doon po sa mga hindi nakakaalam, ang ama po ni Pangulong Bongbong Marcos, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay napatalsik po sa pwesto nang dahil din po sa people power. Kapitan po noon dahil nagkaroon po ng eleksyon sa pagitan po niya at ni noon ay ni dating Pangulong Corazon Aquino, ang asawa po ni dating Senador Benigno Aquino Jr. So, nagkaroon po ng eleksyon noon at sa unang bilangan ay naideklara po o nangunguna si dating Pangulong Ferdinand Marcos na bagay ng tinutulan ng mga sumusuporta kay Corazon Aquino dahil di umano ay dinaya ng malaki ni dating Pangulong ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang halalan, kaya siya po ang naiproklama na nanalo. Hindi ko lang masiguro kung non-friend o Comelec. Parang non-friend yata ang nag-declare sa kanya panalo siya pero tinutulan ng Comelec. So, may nag-walk out, then nag-umpisa na po doon yung people power na nakapagpatalsik sa kanya sa pwesto. Pero syempre, iisipin ninyo, hindi ba may vice president siya na dapat na humalil sa kanya? Well, iba po ang nangyari ng mga panahon na yon dahil syempre, alam naman po natin na lahat po ng nakadikit o nasa slate ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay considered o ikinonsider na crony ng mga tao noon. Kaya crony ni Makot, kaya po ninais nung mga sumalungat kay dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang nanalo o ang talagang nanalo ng eleksyon na yon ay si dating Pangulong Corazon Aquino. 1986 po yun, kung hindi ako nagkakamali. 1986 sa election. At bata pa po ako noon. Natatandaan ko noon, nung campaign ng kampanya ng mga Aquino, ni dating Pangulong Corazon Aquino at dating Pangulong Ferdinand Marcos, namimigay ako noon ng mga pamphlet ba ang tawag doon, maliit na card, vote for Corazon Aquino, vote for President Ferdinand Marcos. Kasi isang bundle po kay Marcos, binibigyan ko ako ng organizer. Ako sa bata pa ako, elementary lang ako. Baka grade 2 o grade 3 lang po yata ako noon. Bata, syempre, tsaka may bayad yun eh. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko, 2 piso pag naubos namin yung isang bundle. Pagka naipamigay po namin dun sa mga tao, lalo na pagka umiikot yung mga kandidato ng magkabilang panig, may nagbibigay po nun sa amin. Binibigyan kami ng 2 piso pag naubos namin yung isang bundle. Kay ano po yun, kay President Ferdinand Marcos yun, 2 o 3 piso. Pero pagka kay dating President Corazon Aquino, yung isang bundle, parang piso yata o 150 pesos. Hindi po 100
piso at 50 sentimos. Nung panahon po na yun, makakabili ka na po ng brownies tsaka ng soft drinks nun. Bata kami. Ang ginagawa namin, binibigay namin sa palengke, tapos doon sa mga bahay-bahay, kaya nakakarami kami ng ng mga bundle. Wala kaming pakialam nun kung kay Marcos o kay Ferdinand, kay Cory Aquino. Ang importante, nababayaran kami. So, masaya nung panahon ng eleksyon, noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at saka ni dating Pangulong Corazon Aquino. Siguro baka doon sa ibang lugar na sinasabi nila, pero doon po sa May Kawayan, Bulacan, napakasaya po, parang fiesta. Wala pong gulong nangyayari po doon. Yun, mapapatunayan ko po sa inyo yung kahit bata ako. Dahil nakikita ko, masaya naman po yung mga tao. Fair, yung eleksyon. Aktual na botohan pero yung bilangan, hindi na po natin alam ko. Na alam ko, ikinontes ng Comelec po yata yun, nag-walk out sila, doon na po nag-umpisa yung people power. And then, napatalsik nga po si dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang inupo po ng ating gobyerno o parang transition government, ang dineklara po nilang nanalo talaga ay si dating Pangulong Corazon Aquino. So, parang ganun po yung ikino-call out ni Representative Kiko Barsaga sa kanyang talumpati, sa kanyang video. So, ano ba ang palagay natin patungkol po? Siyempre, una, dito nga po napipinto o yung kanyang impormasyon na para bang napipintong na ididemanda siya, ikukulong siya, at worst, baka alam nyo na, ipatsugi siya. Sa tingin ko, hindi naman po ganun kagrabe. Hindi naman katulad siguro noong panahon ng mga sinaunang tao, panahon ni, sabihin na natin, dating Pangulong Ferdinand Marcos na may namamatay. Dito panadya ko hindi ho. Malamang kung siya po ay aalisin sa posisyon, kung ipipilit, siguro through legal means ika nga. Kumbaga bubugbugin siya ng demanda para ika nga madiskarel yung kanyang mga ginagawang protesta sa loob ng Kamara. Kumbaga para mapaalis lamang siya sa Kamara, magre-resort sa demanda yung kanyang mga ikinikilos sa loob ng House of Representatives. Kasi hindi naman maitatanggihan na medyo nakakagather o nakakakuha siya ng simpatia mula sa masa. So, hindi talaga natin maiakas na kung ikaw ay nasa kabilang bakod at ang nilalabanan mo ay ang administrasyon, syempre gagamitin sa iyo ng laban sa iyo ng administrasyon ang lahat ng pwede nilang gawin para mapatahimik ka. So, ang maipapayo ko lang siguro kay Representative Kiko Barsaga, ituloy lang niya yung kanyang paniniwala saan man siya makarating. Dahil syempre, kung talagang ang dahilan niya, kaya niya ginagawa ito ay para sa bayan, walang puwersa, walang panggigipit na maaaring gawin sa iyo para ikaw ay manatiling ikang tahimik. At katingin ko, maraming boto sa iyo. Kaya yung ika nga yung kanyang pangamba na siya ay mapatalsik sa posisyon ay medyo, hindi ko naman sinasabing hindi mangyayari. Pero sa tingin ko, mahihirapan. Dahil mag-iisip din siyempre yung administrasyon na kapag ginawa nila yon, totally parang inamin na nila na lahat ng korupsyon, lahat ng ibinibintang at sinisiwalat ng isang Representative Kiko Barsaga ay totoo. At kaya nangyayari o mangyayari sa kanya yung mga binabanggit niya ngayon, kumbaga ay hakbang para mapatahimik siya.
So sa tingin ko, hindi magre-resort sa ganon ang mga kalaban niya sa House of Representatives. Alam ng mga nasa Kongreso na hindi nalulusot yung ganong kabulok na diskarte. Dahil pag ipinilit nila yon, baka mangyari yung iniisip niya o yung kanyang iminumungkahi sa atin na masa na maglunsad ng isang malawakang protesta para hingin ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. So, tingin ko, safe siya ron sa ganung parte. Mahihirapan na mapaalis siya sa pwesto, pero yung pangamba niya na makulong siya, at worst, ay ipatsugi siya, panansya ko hindi mangyayari yun. Ngayon, dito na tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipagpalagay na natin na sige, pinsan, pinoprotektahan, at kung ano-ano pa. Na, siyempre, nakita naman natin na parang obvious na talaga. Siguro ang the best na magagawa niya para mapatunayan niya na talagang ika nga sincero siya na malinis ang kanyang administrasyon ng korupsyon. Unang bagay na magagawa niya kung ayaw niyang bumaba sa pwesto, una ipakulong niya yung kanyang pinsan si Martin Romualdez at saka si Saldico. Ikalawa, siguro lahat nung nangurakot sa Kongreso, ilaglag na niya. Ilaglag na niya, pero kung ilalaglag niya lahat yun, natigay ko, sa kalahati ng Kongreso, mawawala. Dahil lahat, itong mga nakakaraang araw, may mga lumalabas na mga papel, mga dokumento, at ang nagsisiwalat pa ay yung mga yung mga may pangalang mga journalist na kung saan ang bawat politiko wala sa ating bansa, lalo na yung mga kongresista at mga senador, ay talagang may mga insertion sa pondo o sa budget, lalong-lalo na ngayon 2026 national budget, ay meron talagang insertion na ipinaliwanag naman ng ilang mga abogado na nandito sa social media na yun pala ay bawal. Hindi pala sila pwedeng mag-insert o mag-execute sa pagkakaintindi ko na pwedeng magkamali ng konti ng mga proyektong infrastruktura o infrastructure projects. Ang dapat palang nag-execute niyan ay yung executive department o yung mga ahensya na may kinalaman sa mga pagpapatayo. Kapares nga po ng DPWH, halimbawa na, magbibigay tayo ng halimbawa. Kunyari lang, si Senador Marcoleta ay nais na magpasok ng insertion na infrastructure, katulad ng halimbawa na kalsada. Ang magagawa lamang po niya ay parang rekomendasyon o batas na ipapasok doon sa national budget natin, at ang magpapatupad po nun direkta ay ang executive department na ang ibig sabihin ay yung DPWH. So wala pong dapat naka-address na kung anuman proyekto sa kanila. Pwede silang mag-suggest, kumbaga magpasok ng, hindi naman tayo maalam sa batas, pero parang ang sinasabi dito, kung halimbawa na isang kalsada sa Metro Manila, i-endorso ng isang senador o kongresista, yun po, yung pag-i-endorso po na yun, rekta ang magkikredito at ang mag-execute, ang gagawa ay DPWH, hindi po yung senador. So, parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, sinasabi daw po ng Korte Suprema na ang insertion ay bawal, illegal. So, kaya pala
napakaraming mga politiko ang sasabitan nitong ibinunyag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yun ang advice ko kay Pangulong Bongbong Marcos, kung talagang sincere siya na malinis ang kanyang administrasyon at mapatunayan na wala siyang pinapanigan. Ang una niyang kasuhan, yung kanyang pinsan, si Representative Martin Romualdez, kasama si Saldico, at higit sa kalahati ng Kongreso at Senado na nakinabang dito sa mga maanumalyang flood control projects at kung ano-ano pang mga korupsyon na may kinalaman sa paggawa o sa infrastructure. Kaalyado o hindi, kailangan pasabitin niya lahat. Kung gagawin niya yon, baka maniwala pa ang tao sa kanya. Ngayon, kung hindi niya gagawin yon at selective lang siya sa mga mga politiko nakakasuhan, well, baka mangyari nga din yung sinasabi ni Representative Barsaga na isang malawakang protesta para pababain na si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ayaw nating lahat. Ayaw. So, at best, dapat may makasuhan at malalaking isda ang hinihingi ng masang Pilipino. At kasama na dyan, siyempre, yang si Martin Romualdez at si Saldico. At siyempre, hindi naman tayo maniniwala na walang senador na involved yan. So, both houses, lower house at upper house, ang Senado at Kongreso, dapat marami dyan ang makasuhan at mabawian ng kanilang mga kinurakot. Pag nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos yun, baka maniwala ang tao sa kanya. So, dito ko muna tatapusin ng video na to at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.